Ito po ay bahagi po ng strategic plan ng Estados Unidos na magdala ng gulo po dito sa Asia para mapabagsak ang ekonomiya ng Asia dahil po ito ay identified as the main rival na of the United States of America. Tungkol nga po dito sa ongoing balikatan, kung hindi ako nagkakamali, exercise na nilalahukan nga po ng Pilipinas, Japan at ang Amerika at mga kalyadong bansa. Ano ho ba ang masasabi po ninyo dito? Hindi ho ba ito magpapaigting lalo ng tensyon sa atin, lalo na dito sa West Philippine Sea at ang ating relasyon with China? Well, ito po ay bahagi po ng strategic plan ng Estados Unidos na magdala ng gulo po dito sa Asia para mapabagsak ang ekonomiya ng Asia dahil po ito ay identified as the main rival na of the United States of America. Of course, sa loob ng Asia ay ang China na dati ay strategiyan na containment of China, pero mukhang sinisimulan na po ang paghahanda ng Estados Unidos sa pangatlong pandaigdigang gera, makaraan po ng kanilang mga adjustments na ginagawa. Now, itong balikatan ng 17,000 mga sundalo daw pinagsama ng Amerikano at Hapon at of course Philippine Forces ay isang napaka-aksaya para sa Pilipinas po yan. Tayo gumagastos din po diyan sa panahon na gipit ang bayan. At anong objective po nito? Wala naman pong threat sa Pilipinas. Yang gawa-gawa po nilang threat daw ng China threat yan sa West Philippine Sea. Yan po ay napakaliit na bagay na wala naman pong talagang saysay sa ating economic life na siyang talagang hamon po ng bayan ngayon. Yung economic survival po ng bayan dahil po yung impact po, negative impact ng Iran war ay magpapatuloy at lalala po sa mga darating na buwan. Doublet, triplet po yan. At inaasahan, we're just evaluating it just this morning, na itutuloy na Amerika ang malawakang gera, pati land assault sa Iran. So things are still going to look very bad economically for the Philippines. Pero tayo natutulak at napipilitang gumastos po diyan. Sabay diyan ay yung reklamo na po ng mga fishermen, mga fisher folks po dyan sa area ng ginagawa yung mga balikatang military drills. Sila ay naisasantabi at walang hanap buhay habang yan po ay dinadaos po ng Amerikano, Hapon at Pilipinas. At isang masaklap po dito, isang malungkot po dito ay kinakalimutan po ng ating mga national defense leaders na ang Hapon po ay may rising neo-militarism po. Hindi po inosente po yung development na yan. Ito po ay kasama po sa doktrina ng Amerika, yung Nixon Doctrine, na kung hindi nila kaya sa pansamantala ang paggawa ng gera dito, ay let Asians fight Asians. Yan po ang nangyari noong 1960s and 70s po. Lalo na noong 70s nung naging presidente si Nixon sa Estados Unidos. So this is an exercise in futility, useless exercise, an expensive exercise for Filipinos. At ito ay salungat doon sa mga rekomendasyon ng Department of Foreign Affairs at yung bayaning 11 ex-Philippine ambassadors na nagpayo na balansehin na ang foreign policy ng Pilipinas, balik sa independent foreign policy at dahan-dahang dumistansya na po sa Estados Unidos dahil yan po ay zero-sum game, walang panalo po diyan at hindi lang walang panalo, talo ang Pilipinas po diyan sa tinutulak na paghahanda daw ng Amerikano at ng Pilipinas at ng Hapon daw sa depensa. Depensa laban kanino? Ang China po ay tumutulong sa daloy ng langis at LPG para sa bansa. Napakaraming infrastructure projects. Pero kaya nga po ang pakiramdam ng China po ngayon, nilabas po sa China Daily ang opinion nila na tinatraidor sila ng Pilipinas samantalang sila ay tumutulong dito sa panahon ng krisis sa daloy ng petrolyo at LPG para sa Pilipinas. I think
90% of our LPG comes from China, for example. No? Pero sasabayan naman ng ating military nitong saksak sa likod na pinakamalaking military drill laban daw sa kalaban ng Pilipinas na wala namang kalaban ng Pilipinas kundi ang Amerikano na ngayon nagsasakop ng at least 20 sites at isang napakalaking tinatarget nilang kunin na national territory ang New Clark City na maging project or Pax Silica project, no, na aking tinatawag ngayon ay Pax Cynical projects. But anyway, baka may mga tanong kayo dito sa aking mga nasabi. Opo, bago ko pupuntahan yan, so ibig sabihin kahit may nangyayaring US-Iran conflict ay nagkakaroon pa rin, hindi po naapektuhan ng ang presensya ng Amerika sa Asia, particular na po dito sa Pilipinas. Medyo mahina ang earphone ko, no? But I think you were asking about yung diversion ng Amerika dahil sa Iran war. Is that correct? Hindi po ba naapektuhan yung presensya ng Amerika dito sa Pilipinas kahit may gulo sa Middle East? Sigurado po dahil sa Iran war na yan. Kanilang wini-withdraw na nga at nililipat po sa West Asia or Middle East yung mga THAAD defensive missiles ng South Korea. So hindi po maiwasan ng Amerika yan at niloloko ang taong bayang Pilipino itong mga military top brass po natin pag sinasabi nilang hindi madadivert ang Amerikano mula sa pagdidepensa po ng kanilang allies dito. Kung yung mga allies nila sa West Asia, sa around the Iran, in the Gulf States, hindi nga nila dinidepensahan, Israel lang ang dinidepensahan nila, Pilipinas pa. But that is why they have the Asians Fight Asians doctrine revival, at yung tinutulak nila ang bansang Hapon na mag-militarize, tinutulungan nila ang mga militarist, neo-militarist sa Hapon, bansang Hapon na mag-control ng politika po doon at dahan-dahang ma-revise po ang peace constitution na pinagbabawalan ng any kind of offensive capability para sa Japan Defense Forces. Alam po ninyo, may faction sa Japan na hanggang ngayon po ay hindi po humihingi ng tawad at hindi naniniwala na mali sila sa Second World War. Yan po ang neo-militarist factions. No? At yan po ay on the rise and hindi po na-alarma pa pang Pilipinas pero dapat ma-alarma po tayong lahat. No? Dahil po ito ay pag-uudyok ng Amerikano din para sa paghahanda nga dito sa aking pinapaliwanag ngayon na let Asians fight Asians habang okupado po ang Amerika sa Middle East or West Asia ngayon at sa iba sa Ukraine and so on. So meron din pong assignment sila sa iba't ibang mga vassal states or mga aliping mga bansa po nila. Ang Europa laban sa Russia through Ukraine, ang Gulf States at ang Amerika mismo ngayon ay nakafocus with Israel sa West Asia. Pero nais nilang ilipat naman mula dito sa Asia, sa Japan at sa Pilipinas. Medyo nang-aalanganin ng South Korea, Japan, Pilipinas at Australia ang pagkumpronta sa China at gumawa ng gulo po dito sa rehiyon po natin. So, niloloko po tayo ng mga nagsasabi na hindi po madadivert ang mga resources, atensyon ng Amerika mula sa Asia and we will be left defenseless. And nasabi na po ni Presidente Trump, dapat pabayaan ng mga Asian countries na sa sarili nila at itaas nila ang sariling mga budget nila. Ang Japan po, tinutulak ng Amerika na from 1% limit dati, i-doble po yan to 2% of the GDP ng ang kanilang national budget. At itong 2026 budget, na defense budget ng Japan ay around 9.6% higher than the last budget. At pinag-uusapan na po yung sa Japanese cabinet ni Sanae Takaichi ang posibilidad na mag-nuclear power po, nuclear weapons po ang Japan.
Merong hindi po natin nilalahat po ng mga Hapon ay kalaban po, ano, dahil po maraming nagpoprotesta. Ang huli po ay mga 2 weeks ago, early April, 30,000 mga Hapon po ang nagprotesta laban po dito sa revision ng kanilang peace constitution laban sa militarization ng Japan. Dahil po ang Japan itong nakaraang mga 75 taong nakaraan ay mapayapa po dahil nga sa peace constitution nila walang kaaway, walang kalaban. Yung sinasabing banta galing sa North Korea ay hindi totoo yan. Ang banta galing sa North Korea ay dahil sa Amerikano. Yung constant threat ng Amerikano laban sa kanila at hindi yung para sa Hapon. Although ang Hapon po maraming kasalanan sa Korea, colonization ng Korea, colonization ng sa China also, colonization Taiwan, and so on. So sigurado po, pababayaan po tayo ng Amerika. And final point on this question, ang Taiwanese po, dito sa mga huling survey, nasa harap ko po sa computer ko kasi nireview ko para sigurado. Ang Taiwanese po, ang majority po ay hindi naniniwala na tutulong ang Amerika sa kanila with troops kung sakaling magkaroon ng labanan ang mainland China at ang Taiwan, no? Which of course will not happen because China has all the time to absorb Taiwan in the next 25 years before the mid-century. And nakikita natin na yung Taiwanese politics ay nagbabago na rin at lumalakas po yung mga opposition sa separatism at yung top opposition party, Kuomintang, yung leader po nila si Li Qianghu, if I remember the name correctly, has just visited China at nagkaroon ng kamayan with President Xi Jinping at may anunsyo na talagang hindi magkakagera between Taiwan and China. But final point po, wag po tayo magpaloko na tayo ay didepensahan po ng Amerika. Well, I need to explain this last point pa lang. Kaya po pinapadami po ng Estados Unidos ang mga base militar nila sa labas ng 9 na aprobado po ng EDCA. Ito ay nabibilang na sa mga 21 ngayon at dadagdagan pa ng Pax Silica project na 2,000 hectares na may extra territoriality and diplomatic immunity ang American personnel doon. No? Ito po ay kasama sa ACE strategy ng Amerika, Agile Combat Employment Strategy, na ikakalat nila ang mga base militar at hindi po yung mga malalaki na para ang targeting ng kalaban nila ay mas kalat at wala pong masesentrong operational center ng Amerikano. Ikakalat doon nila. Ang kawawa po yung mga nalalagyan ng base militar nila. Tulad sa atin mula sa Batanes hanggang Davao ngayon. Kalat na po ang mga base militar ng Amerika, radar sites and observation sites and so on, mga ports, mga pier and so on, na dual use, pwede for civilian and for military, which is the real purpose of the United States of America.